Ang sinasabi po natin hindi para tuligsain ang pamahalaan. Ang sinasabi natin ay para kumilos ang pamahalaan kung ano ang dapat na gawin, mga kaibigan, sa kapakanan ng mamamayan. Dito nga yung minumungkahi nating parang council di ba? Na bumuo. Yung National Security Council, meron tayo niyan Di ba? Na kasama dyan ang mga dating presidente. Pero ang pwede mo na lang isama dyan ewan ko, kung si Presidente Ramos may malinaw pang pag-iisip, sama nyo. Si Erap, pag nyo sama, wala naman nanakawin dyan Yan si Erap, pagka may mananakaw, dyan mo lang isasama sa usapan yan. Usapan ng mga magnanakaw. Si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ito kasi, concern ito ng national security natin, mga kaibigan. Hindi ba? Yan. Meron tayo niyan Tapos, ipatawag mo itong sila Justice Carpio. Hindi yung sa dyaryo lang sila nagsasalita. Dito, magiging pagsubok ito sa kanila ng kanilang sincerity. Dahil dito, iset aside ang politika Dito mo sila ma-testing malalaman kung ang kanilang mga sinasabi ay pagmamalasaki talaga sa bansa at sa mamamayan. Makikipag-cooperate sila. Ganon yun Di ba? Doon mo masusubok ang tao kung ano ba ito, banat lang ba ng banat ito? Tawagin nga natin, lalo na ngayon, may problema tayo. Ba't hindi tayo nakapag-iisip ng ganon? Bakit negative ang pagtugon natin sa mga sinasabi ng iba? Bakit natin tinatratong paninira, fake news? Gayong ang pinag-uusapan interest ng bansa ito National security yan problem yan Involving na yung mga maritime laws, di ba? Marami yan. At hindi tayo pwedeng sumali dyan. Kaya natin gustong magkaroon ng ganyan, ma-convene yung National Security Council, para nga makabuo ng isang paninindigan. Ito ang gagawin. Di isang boses na lang kayo. Hindi yung ngayon iba yung sinasabi nito. Ba sinasabi nito? Katunayang hindi maganda ito Hindi tama yan. Kanina lang may napanood ako. Gathering ito dun sa Amerika yata Napanood ko sa cable channel news. Nandun sila Goldberg Yung ambassador natin sa Amerika nandun. May gathering na malaki. Maraming mga military, US military officials, mga diplomats. Na-interview sila Goldberg We support the Philippines. Sinusuportahan nila tayo. Laban dyan sa pangyayari. So dito, sabi ko nga sa inyo, ano na lang yan incidental na lang yung kung sino yung mga mangingisda dyan. Kasi kahit sino pang mga mangingisda yun, kung Pilipino yun, ganun din ang magiging reaksyon Kahit pa, pagbali-balik ta rin pa nito yung sinasabi niya, hindi na importante yun. Hindi na yun ang issue. Kasi yung kanila, casualty lang sila ron Ang pinag-uusapan, yung ginawa sa kanila bilang sila yung mga Pilipino, hindi bilang mangingisda. Yan tandaan ninyo. Hindi sila dapat kaawaan lang dahil sila'y mga mangingisda. Kaya mo sila sinisimpatyan. Hindi yun. Sumisimpatya tayo sa kanila dahil sila'y mga Pilipino. Pagkatapos tayo ang parang hindi parang tayo ang baliwala yung pagiging Pilipino nila. Ito sabi ng Vietnam.
Eh yun hong may-ari ng mismong bangka na sumagip doon sa 22 Pilipino, pagkatapos niyang pangyayari niyan, ano ho, na-interview ng mga Vietnamese media. Mga kaibigan, ito ho napakula. At ito daw, lahat ng mga Pilipinong mangingisda, sa kabila na nagkakaroon tugmang-tugma yung sinasabi ng bangka nung fishing boat ng mga Vietnamese sa sinasabi ng mga mangingisdang na biktima. Sabi tinukoy nila yung report tinutukoy dito ng Saigon Times yung report na napalatala pala yun yung interview sa pahayagan na Vietnamese yung lengguwahe. Ang sabi nila, si Ngo Banteng, ito raw 54 years old, kinumpirma nitong si Ngo Banteng na yung kanyang bangka ang sumagip doon sa mga Pilipino. Mga kaibigan, na binangga ng yung kanilang bangkay binangga ng Chinese vessel at nag-iwan sa kanila doon. Mga kaibigan, unang sinasabi nga dito, yung maling ginawa daw doon, yung pag-iwan. Di paglabag yun, kung may paglabag palang ganun, di paglabag yun. Di ba? Ba't natin sasabihin gera na? Kung may paglabag, yun ang i-assert natin. Di ba? Yun ang ating iginigiit sa kanila. Nilabag nyo ang sabi raw, nitong may-ari ng fishing boat ng Vietnamese, ang sabi nung kanyang kapitan, ang kwento sa kanya, ito raw bangka ng mga Pilipino ay ayon sa kwento sa kanila ng mga Pilipino, naka-anchor Ibig sabihin nakahimpil sila mga kaibigan sa laot, di ba? Mga kaibigan, around 1 a.m. on June 10. Mga alauna pala na madaling araw yun, June 10. Nang makita nila o marinig nila yung mga boses na ibang dayuhang salita. Ito yung tinutukoy nila yung mga Pilipino. At sa simula raw, ito kwento yung kapitan, sabi raw ng kapitan, nung Vietnamese fishing boat, natakot pa sila Inakala nila na mga pirata yung naririnig nila mga boses sa mga pirata yon. Pero later on na-discover nila yung basa yung mga yung mga at nangangatog. Nanginginig daw
Oh, yung pong mga ano, yung mga narinig nilang boses, yung mga tao na yun, nakita nila. Oh, na nanginginig mga kaibigan Ah, at inakala nila, naisip nila na merong nangyaring aksidente. Ha? Oh, yun daw mga ano, mga ah, foreigner, ito yung mga Pilipino yun patuloy nila, nakita nila, gumagamit ng hand signal, sumesenyas, gamit ang kamay nila, na humihingi ng tulong. At itinuturo nila yung read bank. Ayun, mga kaibigan. Di ba tugman-tugma ito dun sa report din na unang sinabi ng military at saka ng kwento nitong mga mangingisda. Kung ano yung kwento nila, yun din ang findings ng ng mga military. Ang sinilarawan nila dun sa report, na gutom at nanginginig yung mga mangingisda natin. Kaya pinakain nila kaagad ng bigas, ng kanin, instant noodles, at kung ano pang mga pero sila mainit doon, siguro mga kape. Yan. Kwento rin nila doon sa lumabas ito sa Vietnamese Times. Yun daw mga mangingisda, kinuwento na sila'y nabundol ng barko. Di ba, hindi naman itinatanggi ng China yan. Hindi mo pinag-uusapan dito yung dahil sa sinasabi ngayon ng mga tao, sinasabi nitong mga ilang public officials natin na hindi kasang-ayon ng sinasabi ng administrasyon, mga kaibigan, doon tayo dapat bumuo ng council para mapigil natin ito. Kasi itong mga miro ng delikado, yung mga irresponsableng kamukha ni Robin Padilla, na makapag-sip-sip lang, kahit na magdunong-dunungan, magsalita ng, yun ang ikakapahamak natin, yung sinasabi nila Kasi wala silang, hindi sila responsableng mga tao, irresponsableng mga tao yan Ano ba ang niyan? Ano ba ma-accountability niyan kung sakasakali? Sige nga, accountable ba yan? Ito mga nagsasalita, accountable Meron pwedeng panagutan sa kanila justice ito, yung isa, senador. Yung iba, ganun din ang sinasabi. Hindi na lang natin pwede maisa-isa. Pero pa nga ako narinig kanina ambassador dating ambassador natin pagka ganyan wala na tayong galit matanda na, galit pa mga kaibigan, hindi po pwede yun. Di ba? In the same manner, dito sa internal natin na bansa, hindi pwedeng lalabag ka sa batas. Pwede ba yun? Di ba? Pag lumabag ka sa batas, mananagot ka sa batas. Di ba? Pag may nalabag ka. Ganon din yun. Ha? Lalo na nasa teritoryo natin sila. Isipin mo kung sa teritoryo mo nagagawa ka yurakan. So yun ang issue, yung rule of law. Kahit saan tayo magpunta, rule of law ang babagsakan yan. Ang problema natin, stand natin. Hanggang saan natin lulunukin at sisikmurain ang paglapastangan sa atin. Pinapapasok natin sila rito. Sabi nga ng Department of Tourism, itong inutil na yan, na DOT ni Puyat, inutil din pala itong babaeng ito, maarte lang pala ito Madaldal lang pala ito sa umpisa Kaya ang dami naglipa ng fly-by-night na travel agency dahil walang ginagawa
Yung pala, pinagpapatuloy niya rin yung ginawa nung sinundan niya. Di ba? Ngayon, asan yung nasabi nga ho natin, marami raw inject, sabi nila, pumasok dito na turista. Kumita ba tayo doon? Sila ang kumita rito. Kumita ba tayo doon sa pumasok na inject? Di ba kaya mo binibilang yung dami ng turista, kino-convert mo yung equivalent na income sa Pilipinas. Sa nangyayaring ito, alam nating maraming inject, pinakamarami silang pumasok dito. Pero in terms of contribution sa economy natin, ano yun? Meron ba yun? Wala eh. Bakit? Sila kumikita rito eh. Tapos alis na sila. O kaya papadala yung pera doon sa China. Walang ibig sabihin yun. Nagpapasok ka rito ng mga taong malulugi pa tayo. Di ba? Lugi tayo. Kukunan lang tayo ng kita. Aagawan lang tayo ng trabaho. Di ba? Di ba may mga batas din tayo dyan? Yan na nga ang question eh. Dahil meron tayong ganyan na nakikita ng publiko, malambot ang gobyerno natin dyan, pati dun sa mga nagtatayo ng establishmento rito, halos itaboy ang mga Pilipino, sampalin dito sa loob ng bansa niya. Hindi pa ba pag-yurak yun? Para kang animal, para kang alagang aso o kaya pusa, no pets allowed sa mga establishment na itinatayo nila rito. Hindi pa ba pag-yurak yun? Yun, liwanagin ninyo. Hanggang saan? Anong issues ang pwede lang nating maituring na pag-yurak lang sa atin? Maging dyan sa teritoryo natin at maging dito sa panloob natin na bansa. Sa loob ng ating bansa. Hanggang saan doon? Para alam natin, para may mangyari man, wala nang magsasalita. Dahil alam na natin, hindi pala paglabag yun eh. Sabi nila eh. Paano mo magagawa yun? Kayo lang ba pwede magsabi nun? Hindi pwede. I-combine ninyo ang National Security Council at imbitahin yung mga may sinasabi katulad niyan. Ang sabi ni Justice Antonio Carpio, mga milisya yan. Meron daw siyang information eh. O siyempre, mataas na tao yan. Bakit? Ang may access lang ba sa, isa lang ba may access sa information? Hindi. Yung mga classified information na sinasabi natin. Siyempre, pag mataas na tao, maraming mga contact yan. Especially si Carpio. Sabi ko nga, di ba, pati sila Enrile, pwede nyo ipatawag yan eh. Iyan, dyan masusukat mo sincerity ng administrasyon. Kung ang administrasyon natin talagang merong intensyon na protektahan ang ating bansa. Yung tinitiyak ng administrasyon natin ang proteksyon ng ating bansa laban sa sinumang dayuhan na lalabag sa mga batas. Di ba? Dapat ganun. O di ba, kahit sa immigration laws natin, meron tayo, di ba? Sa mga papasok, hindi naman nasusunod. Bakit? Bawal magtrabaho turista, nagtatrabaho, ang dami. O di sinisira natin yung batas. Sa China, may mga Pilipinong nagtatrabaho. Legal sila ron. Sumusunod sila sa proseso. Diba? Hindi yung basta pupunta ron, magtatrabaho, hulihin ka ron. Ba't sila dito? Papasok, nakakapagtrabaho. Meron tayong regulasyon. Diba? Hindi mo pwedeng basta labagin yun. So, pagka may nangyari, alam mo kung alin ang nilabag, alam mo kung hindi lumabag o lumabag. Diba? Ganun yun eh. Ganun din sa mga batas natin sa karagatan. International laws,
o maritime laws, international maritime laws. Meron tayo niyan. Hindi na ho tayo ngayong panahon ni Magellan at saka ni Christopher Columbus. Ha? Noong panahon nila, wala pa tayong mga Coast Guard. Wala pa tayong Navy. Sila yun eh.